Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sinagot na ng ombudsman si Pulong. Bakit? Ano ba yung Sabi kasi ng ombudsman, iimbestigahan na ang Davao, yung mga flood control. Kasi ang alam kasi, malaki yung mga flood control projects at saka mga anomalya pagdating ng administrasyong Marcos. Dito pumutok yung mga anomalya sa flood control eh. Kaya lang ang sinasabi naman ng ombudsman, hindi. Nangyari lang yung maraming mga flood control projects sa Bulacan, Oriental Mindoro at sa iba pang lugar panahon ng administrasyong Marcos. Pero nung panahon ng Duterte, nandiyan na yung mga flood control, grabe rin ang pondo. At nakasentro yan sa Davao. Kaya ang tawag ng ombudsman, epicenter. Sabi ni Ombudsman Buying, ang epicenter ng flood control projects nung panahong Duterte ay sa Davao City. Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil. Okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control yun, flood control Flood projects, control yun. corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Nandun ang napakaraming flood control projects kung ilang billion yan. Sa bagay, si Pulong, di ba, 2019 to 2022, 51 billion ang ang pondo ni Pulong. Karamihan, siyempre noon, flood control. Kasi doon malaming nakakadiskarte sila ng malaking kickback commissions. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, si Ombudsman Buying nagsabi na ang Davao ang pag-aaralan kung anong nangyari sa mga projects, malamang napakarami rin dong anomalya. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, doon na ang sunod na focus. Ang epicenter ng flood control projects nung panahon ni Duterte ay nasa Davao. Ay nag-react agad si Pulong. Sabi ni Pulong, mga kabunyog, bakit kami sa Davao ang pinupukusan, sabi niya. Ilabas ang kumpletong record o ebidensya. Yan ang diretsahang hamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kay Ombudsman Crispin Rimulya. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Rimulya kahapon na epicenter o sentro umano ang Davao City ng korupsyon sa flood control. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw. Sa pahayag na inilabas ni Congressman Pulong, may hawak siyang listahan ng mga nakumpletong proyekto mula 2020 hanggang 2022 galing sa DPWH Region 12. Ayon sa mambabatas, handa siyang ipadala ang kopya nito sa ombudsman upang magkaroon sila ng parehong dokumento na binabasa bago anya magbitiw ng mabibigat na akusasyon. Iginit ni Congressman Duterte na kung seryoso ang ombudsman sa paghahanap ng katotohanan, hindi dapat limitado ang investigasyon sa kanyang termino na nagsimula lamang noong 2019. Sa kabila nito, sinabi ng kongresista na nanatili ang kanyang tiwala sa institusyon ng ombudsman at sa mga opisyal nitong may integridad at konsensya.
Nagbabala rin si Representative Duterte na ang mga padalos-dalos na salita habang nasa yugto pa lamang ng investigasyon ay maaaring makasira sa kredibilidad ng ombudsman. Samantala, kinwestiyon din ito ang estado ng isinasagawang investigasyon sa trilyong pisong korupsyon sa flood control projects na nagsimula pa noong 2023. Sa huli, pinuna ng mambabatas ang tila mas malubhang sitwasyon ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na ilang linggo na umanong hindi humuhupa kumpara sa bansag ni Ombudsman Rimulya sa Davao bilang epicenter ng issue sa flood control. Dapat daw lahat daw imbestigahan. Eh, lahat naman iniimbestigahan eh. Pinahuli nga kayo sa Davao eh. 'Di ba? Pinahuli kayo, nauna na yung Bulacan, Oriental Mindoro, Cebu, o Davao. Ito, Davao Occidental, o ito, Davao City. Ngayon nga lang iimbestigahan eh. O bakit ayaw ba ni Pulong imbestigahan ng Davao? Ano kayo? Bakit hindi iimbestigahan? 'Di ba? O, dapat saklaw yan ng imbestigasyon, yung Davao. O, at ngayon nga lang iimbestigahan eh. Paano mo nasasabing kumbaga sinasadyang pukusan ang Davao? Hindi naman. Nauna na nga yung Bulacan. Nauna na yung Oriental Mindoro. Oh. Pero ang sinasabi ni Ombudsman Boying, hindi ang Davao. Panahon ni Duterte, nandun ang maraming flood. Maganda yan, tama yan. Kaya sabi ng Ombudsman kay Pulong, ang sagot ng Ombudsman kay Pulong ganito, hintayin mo lang. Oh. Ang sabi kasi ni Pulong, patunayan daw na may mga anomalya nga sa kanila sa Davao City. Oh. Ang sagot ni Ombudsman Boying, wait lang. Hintay ka lang, huwag kang magmadali. Darating tayo dyan. Ito. Sabi kasi ni Ombudsman Boying, ang epicenter ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay sa Davao City. Sagot ni Pulong, kung Davao ang tinutukoy ninyong epicenter, then show us the complete records. Lahat ng taon, lahat ng proyekto, lahat ng pangalan, walang pili, walang exempted. Sabi yan kahapon ni Pulong, August 25. O ngayon, ang comment ni Ombudsman Boying, sige po, we will present all the evidence. Just give us more time. Yun. Ngayon naman yan na araw. Yun. Paano yan, Pulong? Hintay ka lang daw. Kinukumpleto na ang ebidensya. Yun. Yun ang maganda. Tama yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Iimbestigahan na ang Davao. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.